mga bagay sa mundo na hindi naman kailangan magarbo or mahal yung isang gamit mo. There's always a better alternative choice. Let's take for example food or whatever. Hindi naman bagay ito. Basta naisip ko lang. Instead of buying a Heinz ketchup, yung international, say yun ang gamit namin sa baba, you can buy a banana ketchup na locally brand, mas mura. I think mas masarap or something for some people. Or when it comes to shoes, namamahalan ka sa original na sapatos. If hindi mo naman to ilalaro or if you're not gonna do any physical activities with it, there is always the Green Hill shoes. Sorry sa mga sneakerhead, apologies. Diba? Yung mga ganong bagay ba? Pero when it comes to motorcycle riding gears, doon na dapat mag-draw ng line between being cheap and being smart. You know what I mean? Being smart meaning doon ka sa quality and alam mong magtatagal na gamit and it's not gonna break down on you really fast. If ikaw yung I'm sorry about this word. If ikaw naman si matipid version rider na syempre doon ka sa kung saan mas mura pero hindi mo iniisip kung mangyayari in the long run, kung ano mangyayari dun sa gamit na yon, dun sa murang gamit mo na yon, I don't know. Red Bull gives you wings. HJC Alpha 12, their first Red Bull. Sinaalala ko nga pala, lahat ng mga graphics ng HJC, puro monster. Ito yung kauna-unahang, or correct me if I'm wrong, ito yung kauna-unahan nilang Red Bull. That's pretty neat. Believe it or not, dumaan din ako sa ganyan dati nung nag-uumpisa ako. Hindi pa ako content creator noon. Kakaumpisa ko lang magmotor noon, naalala ko noon eh. Pinagpipilian akong helmet noon. Doon ako napunta sa kung ano yung mas mura, syempre. Kasi ang mindset ko nun, lahat ng helmet, parehas din naman ng trabaho niyan. Siguro kung may time machine ako, babalikan ko yung JMac na yon. Tapos babatukan ko ng isa. Alam mo yun? Ay, ng mindset. Ito ang tatandaan nyo Basta ang helmet, hindi mo nabili sa... Tagaling mo na to. Basta ang helmet, hindi mo nabili sa bangketa sa Quiapo or nakuha mo ng libre sa kasa pag bumili ka ng motor, diba? Pag bumili ka ng motor, may kasamang helmet. At saka hindi ko gets kung bakit ginagawa pa rin ng mga kasa yun, yung nagbibigay sila ng libreng substandard helmet sa mga customers nila. I still don't get it. Kung ako yung mga kasa na yun, much better, wag na lang ako magbigay ng helmet na gano'n. Kasi in that case, syempre bumili ako ng motor, walang kasamang helmet. Anong kailangan gawin? Obligado ako bumili ng quality helmet talaga. Again, basta hindi galing sa Quiapo at hindi galing sa kasa na helmet, pag binili nyo sa shop, sa mga official shop or sa store, kung ano man, safe yun. When it comes to gadget naman, ako siya mga gadget na yun, ewan ko ba? Yung mga intercom na yun. Dati naman, wala. Nung nag-upisa ako magmotor noon, wala! Ano lang yun? Pakiramdaman. Kung liliko ka. When it comes to tech or yung mga ginagamit sa pagmumotor na lalo na ito na yung nauuso ngayon sa mga rider. Pag wala kang intercom, parang hindi ka kompleto. Correct me if I'm wrong. Ako kasi, kailangan ko to eh. Kailangan namin to mag-asawa. Either magkasama kami or hindi. Hindi kami magkasama, kailangan ko ng intercom kasi met-mea tumatawag. Hindi naman met-mea. Ako yung talagang met-mea tumatawag kay Lastog just to check in kung nasan ako. Siguro naman with all the contents na ginagawa ko or ginagawa namin, siguro naman I have gained that credibility to review such tech as this one. Mag-a-agree naman kayo doon kasi ilang taon na ako dito and alam nyo naman na isa to sa mga essential namin pa nagmumotor. I have experienced everything when it comes to communicator. Everything.
everything. Kalat yung ano, yung mga pura or yung sticker. Aba, bago na yung nasa box nila oh. Galing jabber. Brand nyo to. Budget meal na communicator. If ang hangad mo is yung magamot yung kate mo na bumili para makasabay ka sa uso, sa kalsada, or kung gusto mo naman na bumili ng isang bagay na dali mo lang magagamit, di ba? May mga ganun eh. Well, including me. Mga taong ganun na hindi makapaghintay doon talaga sa actual target nila na gustong isang bagay. Siguro, syempre, nag-iipon. Ano yun? Normal yun. Mag-iipon ka muna bago mo mapili yun. Pero syempre, sa katagalan na siguro, naiinip na, titingin ka ngayon ng mas lower version nun, ng gusto mo, na mas mura. Pero, hindi ganun katibay. Yun nga yung sabi ko na para magamot lang yung kate mong makabili. Kasi may mga tao or may mga rider na pag bumili, hindi nila, nakakalimutan nilang tanongin yung sarili nila. Yung tanong na siguro na naislip sa mind nila, sulit ba ang gastusin dito yung pinag-ipunan ko? Kasi nowadays, makikita mo, ang dami mong makikitang, uy, murang ganito, murang ganon, kasi nakapaskills. Ay, sobrang mura. Siyempre, ikaw na tao, or ikaw na rider, may hypnotize ka, mawawala ka na sa sarili mo, doon ka na nakafocus sa, uy, mura nun, 1,000, meron ka ng ganun. Diba? Pero yung gusto mong bagay talaga is worth more than that. But nakita mo, yun na. Kasi pag ganun, pag na-hypnotize na isang rider na consumer, yun na lang i-term natin, na rider na consumer, mawawala na yung sense of thinking niyan. Mawawala na yung critical thinking niyan. Kasi nga, doon na nakafocus sa presyo na yun na 1,000 or something. On the other hand, if ikaw naman yung isang rider na sa quality and safety ka nakatingin, kudos sa'yo. Ito yung mga consumer rider or rider consumer, pag nagpunta sa isang shop o isang store, ang tatanungin nila is kung may GCash ba. Pero hindi. Usually kasi pag ganun, pag alam mo na yung isang bagay, wala ka nang tanong eh. Kumbaga kasi bago ka pumunta sa tindahan na yon, napag-aralan mo na yung isang bagay na yun na gusto mong bilhin. Tama ako o mali? Sino dito yung manonood muna ng review video sa YouTube bago nyo bilhin? You're gonna make it a habit or a daily habit of watching it on YouTube. Hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw. Minsan umaabot pa ng 1 linggo yan. Maganda ba to? And doon napapasok yung YouTube na yan. Pag talagang, uy, sige, bibiling ko to. Papanoorin ko na yan. Kung paano ba gumana yung isang tech na yon, okay ba, kung solid ba. Si Lastog ganun eh. Kapag pag nanonood na ako ng YouTube video, pag paulit-ulit, ang tatanungin niyan, bilhin mo na yan. Well, di naman tanong yun. Sasabihin niyan, bilhin mo na yan. Basta paulit-ulit niyang paulit-ulit niyang maririnig. Siguro yun, it's a hack for the missus kung sa tingin nyo hindi kayo papayagan, ganun ang gawin nyo. It's all about studying it, asking yourself. Yun yung yun yung gawin yung habit pag may bibiling kayo. Tanungin nyo yung sarili nyo. Huwag kayo tumanong ng ibang tao, tanungin nyo yung sarili nyo. Kasi hindi naman ibang tao nagtrabaho para dun sa pera na gagastusin mo eh. Kundi ikaw. It's your hard-earned money. Natin, kalat sa social media yung mga kung ano-anong pinapahype na product, na review, na ganito, maganda si ganito, si ganyan. Nakikita nyo, isang influencer, gumagamit nito, ganyan. Pero to tell you the truth, masakit man pakinggan, yung mga ibang content creator, ginagawa lang nila yon, sinasabi lang nila yon kasi bayad sila. Ang kayo nakakita ng isang content creator na nag-umpisa as a customer, di ba? I'll just leave it to that. Naalala ko nung Christmas pa pala sa akin tong helmet na to. Nakakalimutan. May ganito pala ako. Thank you, HJC.
Woo! So shiny. This will be perfect if naka-smoke lens siya. Kaya nga sana kung may blue na lens. HJC, did it again! Let's go. Sabi nila na mas madali raw magpalit ng lens sa Alpha 12. That is not true. Sa 12 pa rin ako. Aray ko! Diba? Much better. Survive! Ano ko na isang brewed coffee? Ito lang sa mata ko. Kahit yung tasa lang, black lang na may init. So, to go na lang, sir. Oh, sige, sige ko na lang. Thank you. Isang kapamilya lang, sir. Oo. Lang upuan. Ano naman? Sir, 140, 140. Ayun si Matang. That is why huwag kang lulusot sa kanan. Dahil ganyan mangyayari sa'yo. the day, it's still your money, your decision. Ako naman, I'm just simply showing you or telling you the reality o yung realidad ng isang rider na consumer. Walang pag-iisip niyan eh. Trust me, believe me, I've been there. I guess you can say na I did make my mistakes when it comes to purchasing my motorcycle gears back in the day na ilang, nag-uumpisa pa lang ako. Siguro, baka may ma-offend dito pag sinabi ko to eh. Siguro that's the mindset of someone who is just barely start riding. Hindi ko alam hindi ko sure. Correct me if I'm wrong. Pero meron naman siguro mga nag-i-start na mag-ride or mag-i-start pa lang na mag-ride na kumbaga nag-invest muna sila dun sa mga gears bago bumili ng motor. Kayari yun. Diba? Kasi like I said earlier, yung mga rider na talagang pinag-aaralan muna nila isang bagay bago bumili. Ganon sila siguro bago bumili ng motor. Like they study everything, the motorcycle, what gear to use, what motorcycle to buy, yung mga ganon. Sasabihin mo, Jay, bakit wala naman kaming pera pambili dun eh. I mean, you have the means to purchase a motorcycle na eh. Kahit sabihin natin installment. May mga gears din naman na pang
installment ang bayad. Maraming shop or maraming store ang nag-o-offer na ng ganun. Yun lang ang para sa akin. Pinapakita ko lang sa inyo na may mga alternatives din para makabili pa rin kayo ng maayos na gear. Kahit anong gear man yan, helmet, jacket, itong comms na to. Itong comms na to, ay nasa 6,000 lang yan. Tapos lahat na lang mga teki-teki na nakikita nyo na kayang gawin ng mga top brand na communicator, kaya na ito. 6,000! Naalala ko yung comms ko dati, yung lagi kong pinapakita sa inyo, magkano isa nun? Nasa 12 ata nung araw yun, 12 o 15. Pero, nasulit ko naman siya, nasulit namin siya mag-asawa. Yun lang naman yung pinaka-importante dun eh. No matter how much it is or no matter how expensive it is, pero kung gagamitin mo talaga, yung gamit na parang dun talaga, like action cam, wag mong baby ng action cam mo, communicator. Oh wait. Yung mga ganun lang na bagay. So anyway, sana may natutunan kayo and sana walang na-offend. Or sana may natutunan kayo again. And again, sana walang na-offend. Alright guys, to the news. Oh.